tahimik ang Israel. Bakit? Hindi na niya namalayan lahat ng kanyang mga kabit, girlfriend, asawa, nagdadala na ng mga Diyos-Diyusan doon sa templo. At unti-unting nilamon ng sistema ng makamundo ang banal na templo na ginawa ni Solomon. Kagaya kay King David. Si King David, ang downfall talaga niya, nung nagsimula siyang bilangin kung anong mayroon siya. May kausap ako. Kapag nagsimula ka nang magbilang ng blessing, at niyayabang mo yung kung anong mayroon ka, tandaan mo, yun na yung downfall mo. Dahil unti-unting makakalimutan mo kung sino ang source ng mga bagay na mayroon ka. Pinagayabang na ni David yung mga karwahe niya, yung mga sundalo niya, pinapabilang niya kung ilan lahat. At nagiging proud siya na walang makakatalo sa Israel. At habang nagmuni-muni siya, nakita niyang naligo si Bathsheba. Pwede naman siyang hindi matukso eh. Bakit? Kasi marami na siyang babae. Pwede siya magpatawag ng mga birhen. Sasabihin lang niya ba, dear friend, kayo mga sundalo ko, maghanap kayo ng 10 birhen, dalhin niyo sa kwarto ko. Kaya niya yun kasi hari siya. Pero natukso pa siya doon sa may asawa. Hindi lang yun. Yung general na asawa ni Bathsheba, pinatawag niya nung nabuntis niya si Bathsheba at pinadala niya doon sa gera at ang sabi niya doon sa sulat niya na ang nagdala ng sulat, yun pa yung ipapatay niya. Yung asawa ni Bathsheba, can you imagine that? At posibleng alam din ni General Uriah yun. Pero naging loyal siya kay King David. Hari yun eh. Yun yung loyalty. Paano natin i-apply sa panahon natin? May mga panahon na hindi lahat pagpapala ang dumating sa buhay natin. May mga panahon na hindi puro okay ang buhay natin. Amen. Pero kahit na may problema, kahit na may mga pagsubok, kahit na may mga suliranin at kawalan, mananatili tayong loyal na naglilingkod sa ating Panginoon. At kahit bumagsak si David, nakakabangon siya. Bakit? Meron pong nagbayad ng kanyang kalayaan. He did not negotiate our freedom. He paid for it. Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life as a ransom for many. Alam niyo ibig sabihin ng ransom? Halimbawa, nakidnap ka sa Sir Chanel, anak ka ng bilyonaryo. Sasabihin ng mga kidnapper sa'yo, kailangan magbayad yung magulang mo ng 100 million. Yun yung ransom. At kung hindi ka tutubusin, papatayin ka nila. Yun yung ransom. Bakit sinabi sa Biblia na tinubos tayo? Bakit nabihan kasi tayo eh? Tandaan nyo yan. Hindi tayo malaya noon. At yung kalayaan natin ngayon, handa na kayo? Yung kalayaan natin ngayon, yung mga pagpapala natin ngayon, yung buhay natin ngayon, utang natin yan sa ating Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmamalaki. Ay, mga tao na porke pinagpala, porke nagiging sikat, porke nagiging ganoon, ganito, mayabang na.
Kaya lahat ng mga tao, even ni Nebuchadnezzar. Binasa ko yung libro na The Rich Man of Babylon. Kasi ang Babylonia noon, hindi kagaya sa panahon natin ngayon na mayroon tayong dito sa Pilipinas, mayroon natural resources, may mga farmland tayo, mga ganon. Yung Babylonia, desert yan, parang Dubai ng Dubai. Walang tumutubong kahit kamuti. Ang tanging tumutubo lang cactus. May tinik pa, Brother John. Anin mo yan. Diba? At natutunan nga nilang kainin yung cactus. Pero magtataka sila kung paano nagiging boom yung Babylon. Diba? Kagaya ni Nebuchadnezzar, pinagmamayabang na niya kung sino siya. Ako ang pinakamagaling na hari. Ako ang pinakasikat. Ako ang nakapagpatayo ng napakagandang syudad. Pero ang ginawa ng Panginoon, kapag hindi ka magpapakumbaba, gagawin kitang hayop. Can you imagine si Nebuchadnezzar kumain ng damo? Hanggang na-realize ni Nebuchadnezzar na mayroon pa palang mas mataas sa kanya. Tayo kasi, hindi na natin naiintindihan na mayroong nag-ransom sa atin. Mayroong nagbayad sa atin. Next line. A ransom means someone was captive and we were enslaved by sin and sentenced to death. Yun yung ibig sabihin ng ransom. Binayaran tayo ng halaga. Bakit? Kasi makasalanan tayo. Ba? Minsan biniliwala mo, nakapokus ka dito. Kaya maganda yung sinabi ni Brother Rodel kanina. Akala kasi natin, dinugtungan din ni Sister Philip. Diba? Akala kasi natin, mga kapatid, dito tayo. Masyadong maraming panahon yung okay yan, nag-aaral ka, okay yan, nagtatrabaho ka, okay yan, may negosyo ka. Pero tandaan mo, hindi tayo taga rito. We are all strangers here. We will pass through. Parang sa McDonald's. Nagda-drive-thru lang tayo. Hindi tayo magtagal doon. Di ba, pag magtagal ka doon, pumunta ka muna sa parking, 5 minutes pa po, bibigyan rin yung pagkain mo. Hindi mo pwede sabihin, hindi, nag-order ako eh. Oo nga, nag-order ka, pero pumunta ka doon muna kasi marami pang gusto mag-order. May kausap ako? Ba? Ganon ang buhay natin. Minsan masyado natin pinagmamalaki, pinagmamayabang, ito na yung naabot ko, ito na ako, ganito na ako. Ba? Mga kapatid, nasa drive-thru lang tayo. Dadaan lang tayo dyan. Hindi tayo naka-dine-in. At kahit nag-dine-in ka, pagkatapos ng pagkain mo, aalis at aalis ka. Hindi ka pwedeng titira sa McDonald's, hindi ka pwedeng titira sa Jollibee. May kausap ako? Kaya ano ang pinakamas mahalaga na dapat nating intindihin? Unawain natin mga kapatid, yung mga salita niya. Sa oras na maintindihan mo yung mga salita niya mga kapatid ko, mawawala lahat ng worry mo. Kaya ano yung nakikita nyo sa akin? Yung nakikita nyo, mga material lang na bagay. Pero hindi nyo nakikita kung paano ako sumunod, paano ako nagpasensya, paano ako naghirap, paano ako nagsusumikap. Kasi minsan tayo, tumitingin lang tayo ng mga physical na bagay, material na bagay. Kaya sabi ng Matthew 20 verse 28, for the wages of sin is death.
But the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya nga lahat talaga tayo mamamatay. Whether you like it or not, minsan hindi natin naisip yan. Maalala natin, mamamatay pala ako. Bakit? May nakikita kang pamilya mo na namatay. Kaibigan mo na namatay. Tapos sulim na sulim ka doon. Mamatay ka na. Pero kapag hindi ka makita ng kabaong, hindi ka makakita ng nilibig, nakakalimutan mo. Wala namang masamang mangarap. Lagi niyong tandaan, may plano ang Diyos sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Gagawin mo na lang yun. Parang nagpagawa ng bahay. Tayo yung mga trabahante, gagawin mo na lang yun. Ito yung inutos, ito yung ganyan. O yan. Wala ka nang hanapin. Ipoprovide ng Diyos yan. Kaso nga lang, nag-worry ka, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nakikita yung mga ibon? Hindi sila nagtatanim, pero umani. Hindi nyo ba nakikita yung mga bulaklak sa parang na kahit ang yaman ni Solomon, hindi kayang dalitan yung mga bulaklak na yan? Yung pinakamahal na orchid sa buong mundo. Alam nyo ano? Waling-waling. Strip niya yan. Kinukuha yan sa forest, ang hirap niyan kasi akyatin mo sa pinakamataas. Buti kung tropa mo yung unggoy-goy, kunin mo. Diba? Ang hirap yan kasi kukunin mo yan. Yung nakikita yung mga waling-waling dito, ano na yan? Anong tawag niyan? Yung breed na yan. Hindi talaga yan wild. Diba? So sa bawat gawa natin ng kasalanan, katumbas nito ay kamatayan. Tandaan nyo yan. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Iniisip pa lang natin, may nagkakasala na tayo. At kahit sinabi ng Biblia na sinasabi mo na walang kang kasalanan, nagkakasala ka. Alam mo, sabihin ni Mother Junior, perfect ako, wala akong kasalanan. Nagkasala ka na nun. Kasi lahat tayo nagkakasala. Di ba? At ang bayad ng kasalanan, ano? Kamatayan. Pero anong regalo? Anong regalo ng ating Panginoon? Iyon ang nakalimutan natin kasi free. Minsan kapag binigyan ka ng free, hindi mo maisip yun, pero subukan mong ikaw pumili. Di ba minsan masarap kumain pag libre? Pero pag ikaw ang bibili, parang ako bibili eh. Sin pays in death, but God gives eternal life. Mayroon pong buhay na walang hanggan na inihanda po ng Panginoon. Yun yung dapat pagsilbihan natin. Kasi dito, si Mother na siguro dito ang pinaka mataas ang edad. 77, magsi-78 na siya. Sabi ko kanina habang nagpatotoo siya, 4 na yung apo niya sa tuhod. Sabi ko, kung mag-asawa pa yun si Abby, makikita yung apo niya sa talampakan. Tatalunin niya si Wangod. Si Wangod kasi 100, ilan na? 109? Oh. Ikaw mag-break ni Mother yan. Mag 130 si Mother. Imagine 130. Problema nun, di ba? Kaya si Wangod, pag titingin mo siya, parang agnas na eh. Buhay parang agnas na, no? Pero sikreto doon ni Wangod, nakahawak eh. Lahat, malalaki ka mo ba ba, hahawakan ka niya. Yun na yung pangpalakas ni Wangod. Pambira Wangod yan.
eternal life. Yun dapat natin pasalamatan. Pero hindi yan libre. May kausap ako? Hindi yan libre. Dito sa mundong ito, may lifespan lang tayo. Kapag tumigil na yung orasan ng mic, whether you like it or not, hanggang doon ka na lang. Because it is appointed unto men once to die, and after this, what? Judgment. Yun na yung paghukom. Wala ka nang magagawa nun. Kaya nga hanggang may buhay, mayroon tayong pag-asa. Kaya habang may buhay, maglingkod tayo ng tama sa Diyos. Habang may buhay, ayusin natin ang buhay natin. Diba? Parang pag-aaral lang naman yun eh. Diba? Nag-aaral tayo. Oh, huwag kang maingkit sa kaklase mo na may honor. Diba? Nagkukwentuhan na kami doon sa construction site eh. Diba? Ang bigat ng bakal, ang bigat ng mga ginagawa. Sabi ko, ganun talaga eh. Sabi ko kay Brother Junjun, ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Kaya nga ako noon, nung nagiging kargador ako sa palengke, nagtutulak ako ng kariton. Diba? 48 hours kami, 72 hours kami nandyan sa fair. Hinahango namin yung saging. Can you imagine? Ilang libong saging. Hanguin namin sa container ba niyan. Ilalabas mo yun. Tapos ililipat mo doon sa mga truck. Pagdating doon, ipapahal mo na naman yung mga saging. Alam na alam ko yan paano ipahal yung saging na hindi mabubuwal. Gagawin mo yung tower. Eh sabi ko sa sarili ko, mag-aral ako. Nakapag-drive ako ng pilikab. Ang hirap ng pilikab doon sa amin. Papunta doon sa kampo. Lalaki yung ilong mo. Tatayo ka. Tapos hangin pa. Sasalubungin ka ng halin. Nagtatrapal yan. Di ba? Tapos maawa yung pasayro mo. Itutulak-tulak din niya yung upuan niya. Hindi naman nakakatulong. Sabi ko, mag-aral talaga ako. Kaya kayo mga bata, mag-aral kayo. Kasi mahirap ang buhay. Lahat po may bayad. Bakit maayos ang buhay mo? Nag-aral ka eh. Pero basagin natin yung concept. Kasi ang concept kasi ng mga Pilipino, mag-aral ka tapos magtrabaho. Ano ibig sabihin nun? Alipin ka pa rin. Na hindi masamang magtrabaho. Pero hanggang mamatay ka, nagtatrabaho ka. At hindi mo yun maipapamana sa anak mo. Kahit magiging presidente si Ken, tapos magbulakbol si Kian, hindi niya pwedeng gawin ko presidente yung anak ko. Hindi pwede. Kaya dapat mag-aaral ng mabuti. Wala tayo. Ay kung ngayon, hindi na ka nag-aaral, nagtatrabaho ka na, wala ka lang magagawa. Manalangin ka na lang. Eh, sabi nga ni Mother Junjun, hindi naman kasi lahat talaga engineer. Oo, ganun talaga po eh. So kung yan ang faith mo, yan ang linya mo, pagyamanin mo yan. Huwag kang magreklamo. Di ba? Kasi, we are just a clay. May kausap ako mga kapatid. He is the maker. Hindi pwede magreklamo tayo bilang clay. Na, bakit mo ko ginawang ganito? Ang pangit naman ang pagkagawa mo. Ba? Kung paano kayo pinurpa ng Panginoon, paano kayo ginawa ng Panginoon, we just obey. We will give Him the highest honor, the highest respect, the highest thanksgiving. Pasalamatan pa rin natin siya. Bakit may buhay ka? Eh, yung pinapaunawa ko kay Sister Sarah eh. Nang tatanong siya sa akin, bakit? Yung kambal ko naman, si Sandra, okay. Bakit ako ganito? Sabi ko, hindi ko kayang sagutin yan. Pero, ano ang dapat natin gawin? Magpasalamat tayo.
Bakit? Kahit naputol yung paa mo, putol yung mga kamay mo, may buhay ka. Diba? E paano kung nagiging manok ka? After 45 days, anong gagawin sa'yo? Kung nagiging baboy ka? O, halimbawa si Mickey, nagiging baboy, katayan! Ito, mataba-taba na, katayan na natin. Paano kang nagiging insekto ka, naging lamok ka? Imagine mo, ang hirap mo magiging lamok ka. Kakain ka doon sa... Diba? Dahan-dahan ka talaga kapag nagiging lamok ka, Mother John, na hindi ka mapapansin kasi patay kang lamok ka. Hanggang doon na lang yung buhay mo. Di ba? Kung nagiging pusa ka, diba? May mga salbahe pang mga kapitbahay mo, hagisan ka ng mainit na tubig. Ang kay mga balahibo mo. Mumurahin ka pa ng mga pusa. Kikita ko, kawawa niya yung pusa dyan na pinapakain ko dyan sa gilid namin. Sabi ko, tapos na yung adoption namin, meron na kaming na-adopt. Lagi nagpamakawa sa akin yung itim na puso. Boss! Ampulin mo ko, boss! Siguro nagkwentuhan sila ng pusa kami. Si Goldie nakaganon eh, tinitignan siya sa salamin eh. Sabihin si Goldie, ako inampun ako, sakap ng buhay dito. Nakasupa ako pag wala yung mga amo ko. Tapos sinahanap ako, tinatawag ako, pinapakain pa ako. Kaya ikaw, Brad, hindi ko lang sa labas eh, iniwan ako ng amo ko. Maliit pa lang ako, tinapon na ako. Sige nga, isipin mo, kung si Princess nagiging pusa, gusto mo maging pusa? O hindi, di ba? Kaya magkasalamat tayo sa Panginoon. Minsan lang, masyado tayong nagsisilpinti ba? Pasalamat ka na, may buhay ka. Di ba? Ako sabi ko kay Sister Chacha. Sabi sa Sister Chacha, ganito naman talaga buhay namin. Okay lang naman ako. Pero nakita kasi ng Diyos na okay lang ako eh. Wala akong problema. Kasi alam ko, kasi, di ba, sinabi ko sa inyo, kahit bibigyan ako ng 1 million years, mabubuhay ako 1 million. After 1 million, magsasuffer ako. Na-imagine niyo yung eternity? Sige nga. Minsan kasi, napaka-iksi na ng buhay natin dito, sinasayang pa natin. Pupunta tayo sa church late. Baka may matitisod na naman. Nagsasabi lang ako ng gano'n, may mga natitisod. Mag-contribute tayo mga kapatid. May mga natitisod, bakit daw kailangan mag-contribute? Iniisip ko nga, na kayo magbigay ng offering. Kasi sabi din ng Panginoon sa akin, ano yung pagpapalain? Pwede na ako hindi kukuha ng offering. Anin ko yan. Diba? Hindi ko naman kailangan yan. Diyos ang bumubuhay sa akin mula pa noon. Sabi ko kay Brother Junjun, noon pa Brother Jun, noon pa, dekada na. 60 to 70,000 na kailangan namin every month. Saan ko kinukuha yun? Pero magtataka ka, paano pinoprovide ng Diyos yan? Minsan hindi natin yun napapansin eh. Pero computin mo, araw-araw na ginastos mo. Di ba kulang yung sildo mo? Di ba? Kaya sabi ko kay Brother John, pero kapag nagiging tapat ka sa Diyos, alam ni Sister Jada yan, isubo ko na lang sa pamilya ko, kailangan pa natin tapusin yung simbahan, tapusin natin. Kailangan natin bumili ng ganito. Magkano yung monthly ng van? Almost 34,000. Isang taon na yan mahigit. Magdadalawang taon na. Isang taon. Hindi nyo naisip yun? Paano pinoprovide ng Diyos? Kasi minsan tumitingin lang tayo sa sarili nating kakayahan. Mayroon na pong bumili yan. Mayroon nang nagbayad yan. Diba?
that gift was purchased. Yung regalo na yun, binayaran yun. Bayad yun. Walang libre dito. Bakit umangat ang buhay mo? Bakit kahit na ganun lang yung sitwasyon mo sa buhay, masaya ka? Bakit? Kasi nang mayroong nagbayad sa kasayahan mo. Kahit nagko-commute ka sa Chanel, masaya ka. Sabi ko kay Brother Junjun, hindi mo ba alam kung may sasakyan ka? Sabi ko, yung mga sasakyan ko, 100,000 yan kapag nagrehistro ako. Mayroon pang yung insurance. Kung gusto mong pumasok dyan, mas malaking problema yan kasi nagko-commute ka. Kaya sabi naman doon, bintan natin ito. Bintan. Ganun lang yun. Pero kung kaya mo naman, pumasok ka sa ganyan, meron na nagbayad yan eh. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, meron na nagbayad, ayusin na lang natin. Sumunod na lang tayo. Kaya basahin mo yung Deuteronomy chapter 28, kung kayo'y makinig at pakinggan yung mabuti at susundin ninyo ang mga salita ng Diyos, pagpapalain ko kayo. Lahat ng ginagawa nyo, lahat ng mahawakan ng iyong kamay, lahat ng bunga ng iyong katawan. At hindi lang basta-basta pagpapala, o-overtake pa yung pagpapala sa iyo. Ibig sabihin, kahit hindi mo kailangan nandyan. But remember, John chapter 13 verse 10, ang trabaho ng kaaway kapag pinagpala ka, nanakawan ka, sisirain ka niya, papatayin ka niya. Kaya dapat, alerto ka. Kaya iniiwasan natin magpo-post-post tayo sa Facebook. Yes, nakabili ako ng bagong refrigerator. Pag may na-engage sa'yo, tataka ka lang, nasira yung refrigerator. Nasira yung ref ko. May na-engage pala sa Facebook, may refrigerator. Marami mang kukulat sa Facebook. Popos-pos ka, pakahirap ng buhay. Ay, ganito, malungkot ako ngayon. Lahat ng nagpapasa sa Facebook mo, ay, malungkot si Shirley. Kawawa naman ko si Shirley. Marami na magiging malungkot. Diba? Kung mag-post ka, kaya ka nakalagay sa Facebook, what is in your mind? Ikaw naman, hindi ka sinungaling. What is in my mind? Wala akong pera. What is in my mind? Malungkot ako ngayon. Huwag mo lang i-announce yun. Niloko ka lang yan. Hindi mo kailangan i-announce. May problema ka, sasabihin mo sa Facebook, magpalangiya kayo, ganito itong ginagawa niyo sa akin. Minsan ako, hindi ko mapipigil yung sarili ko. Na lang. Sarap sana mag-post eh. Pero naman kailangan nilang malaman. May mga panahon lang na, sige nga, ano'y natin to para malaman nila. Pero hindi sa lahat ng panahon, ipopost mo sa Facebook. Huwag mo ipakita sa kanila. Dahil ang gift na binigay ng Diyos na buhay na walang hanggan, mayroong nagbayad. 1 Peter chapter 1 verse 18, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as a silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers. Verse 19, but, not sabihin, but with the precious blood of Jesus Christ as of lamb without blemish and without spot. Imagine, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Because God is Spirit. Ang Diyos naman is Espiritu. So kailangan yung gagamit ng katawan. Katawan na walang kasalanan.
Na ang tanong, paano nagkaroon ng walang kasalanan si Jesus Christ? The Bible says, He tempted like we are, and yet without sin. Bakit? Kasi walang nananalaytay sa Kanya na dugo ng tao. Hindi siya nabuo sa pamamagitan ng sperm cell ng lalaki. Lalang siya ng espiritu. Paano nabuo? Yung egg cell ni Mary pinasukan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, kaya nagkaroon ng Jesus. Kaya hindi contaminated ng dugo ng tao. Kaya pwedeng ialay yung kanyang dugo, kaya nga precious eh. Sa lahat ng mga dugo, ang dugo lang ng ating Panginoon Jesucristo ang precious. As of lamb without blemish and without spot. Wala talaga makikita na kahit isang tuldok na kasalanan. Kaya imagine, pati mga babae, nilalapitan siya. Pero namatay siyang single. Hindi siya natukso. Kaya akala ko noon, forever ako maging single eh. Magte-30 years old na ako nag-asawa. Nakita ko si Sister Claudia. Sabi ko, wala tayong magagawa. Hindi ako pinanganak na yuno ko. Alam niyo yung yuno? Yung yuno, hanggang kamatayan yun, walang babae sa buhay niya. Kaya pumunta dito, si Erin. Oh. Sabi ko nga, kay Erin eh, nandiyan sa pintuan. Yung kay Sister Sixi. Sister Sixi na isipin. Ano? God. Nadali na sana sa Italy ito. Taga-Italy ito. Lakad siya. Nauna. Pasasakin ko sa dali. Lakad lang ako. Baka papasawahan mo ako. Lakad siya. Single talaga eh. Ano magagawa ko? Grace Rain is free to receive, but not pasabihin, but it was expensive to provide. Ang grace ay libre, pero binayaran ng ating Panginoon ng kanyang mamahaling dugo, mga kapatid, para tayo ay maligtas. The cross was not a discount. It was paid in full. Binayaran ang buo ng ating Panginoon without discount. Compute si Brother John, ganito ang pag-compute ng presyo, kung magkano adobo, ganito, o tax, ilalagay mo dyan, kaya ganito ang maging presyo. Kaya pagkakain ka sa mga mamahaling restaurant, mahal yun. Bakit? Bayad mo na yung tax, bayad mo na yung service charge, bayad mo na yung pwesto, lahat yan. Binayaran mo na lahat. Oh. Kaya mahal. Pag kakain ka sa turo-turo, wala namang tax yun eh. Walang barangay permit na yun eh. Anong libre nun? Diarrhea. Yan yung rest doon. Pero matibay-tibay yung sikmura mo. Baseball. Ano pa kinakain natin? Yung pusit. Quick. Yung Adidas, Vitamax. Sige, magpakalunod tayo sa ang tawag nito. Magpakalunod tayo sa hepatitis. That is why we do not treat salvation lightly. May kausap ako nga. Alam niyo yung paglilingkod natin sa Panginoon? Napakabalat natin. Milyon yung mga tao, libo-libo yung mga tao. Dito na lang tayo sa Cavite. Ang dami mga tao. Isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa naglilingkod. Isa ka ngayon sa nakakarinig ng salita ng Diyos. At ang salita
sa'yo, kinakausap ka niya, pinapaliwanag niya. Do not treat salvation lightly. Dahil binayaran niyo yan. Mahal po yan. Habang nakaupo nga kami ni Brother Jun dun sa Bougainvillea, nakita ka na yung tinig. Tinignan namin. Sabi niya, ganito siguro yung sa Panginoon. Hindi lang yun. Iba yung thorn doon sa 33 inches yung haba ng thorn. Nilagay sa ulo niya. At yung nilatigo sa kanya, mayroong 3 hook yun. Na kapag tatama sa balat, paghatak ng latigo, nadadala ng hook pa, natatanggal yung laman at saka balat. At binibit-bit pa niya yung cross, kaya hindi niya kinayang iakyat doon sa Calvary. Wala na, hindi na niya kaya. Hanggang doon na yung kaya ng ating Panginoon. Kaya ano sabi ng Hebrews? You need to look to Jesus, the author and the finisher of your faith. Titingin lang tayo sa Kanya. Hindi sa sarili natin, kasi sarili natin, hindi natin kayang maligtas. Sarili natin, hindi natin kaya ang problema. Hindi natin kaya ang pagsubok. Diba? Minsan magaling ka magpayo, pero pag ikaw lang may problema, hindi mo kaya. Diba? Minsan nga, nilakausap ko yung sarili ko. Pinapangaral ko to kaya ko to. Pero minsan, nawawalan ka ng strength. Nadidiskaril ka Kasi gusto ng demonyo, ma-out of focus ka. Pero ang sabi ng Panginoon, just look at me. Focus on me. Ako ang magtatapos ng iyong pananampalataya. Hindi mo kayang matapos ang pananampalataya mo. Kahit ako may nagbitbit ng cross ko doon sa finish line. Paglilingkod natin sa Panginoon, that is why we worship with all. You are not free because it was cheap. Do you hear me? Hindi ka nagiging malaya, mga kapatid, dahil sa simpleng bagay lang na ginawa mo. At kung marunong lang tayong lumuhod sa Panginoon, marunong lang tayong tumawag sa Panginoon, all our worries will gone. Why? You are free because Jesus paid. Nagiging malaya ka, pinagtawa ka ngayon, may buhay ka ngayon. Bakit? Binayaran ng Panginoon. Hindi lang yun, mayroon kang buhay na walang hanggan. Why? Because Jesus paid it all. But remember, nothing is free. May nagbayad yan. Binayaran ng halaga ng ating Panginoon yan. Kaya akala lang natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, parang, diba? Kaya nga sila, yung mga apostolis noon, after nila makikinig sa mga pangangaral, sa mga doktrina, sa mga aral, kung ano ang dapat gawin, kumakain sila. Kaya hindi napapansin, gusto ko, after nating mag-worship, mag-puri, mag-fellowship, kakain po tayo. Bakit? Doon tayo kupintuhan Kumusta ka na? Kumusta yung buhay mo? Kumusta yung problema mo noon? Diba? Kasi we are family. Pero nagiging problema, nagmamadali tayo. Hindi natin alam kung ano mga pangalan ng mga nandito. Brad, imagine mo, kapatid mo hindi mo kilala. Mayroon ba nun? Sister, ano pangalan mo? Kaya nga ako, nagpabanggit ako ng mga pangalan dito. Kasi mahalaga yun. Kasi yung pangalan natin, delikado yun kapag hindi nasulat sa aklat ng buhay. The Bible says in Revelation chapter 20 verse 15, if anyone's name were not
found in the book of life, he was cast out into the lake of fire. And that lake of fire is the second death. Namatay ka na dito. Wala ang pangalan mo sa listahan ng buhay. May pangalawang kamatayan. Ano ang pangalawang kamatayan? Yun yung walang katapusang paghihirap. Kasi ito, babalik to sa alamok. Ano ang mahihirapan? Yung soul mo. Ano yung soul mo? Yung isip mo. Hindi yan namamatay yung isip mo. Kaya nagkukwentuhan kami kanina. Ang tanda ko na pala. Kaya imagine, nagtatrabaho na ako. Naglalaro pa lang si Sister Jaja ng Chinese garter. Nagpastor na ako. Elementary pa lang siya. Pero sabi ko, bata ko rin ako. Patubo pangalawang buho ko. Mayroon pong nagbayad sa atin. Minsan kung matindi ang problema mo, matindi pangangailangan mo, naranasan na namin, maliit pa si Sister Jen. Bawat baba namin sa Diplomat Condominium noon, kina Sister Jessica, mayroong McDonald's sa kabila, KFC sa ano. Tatakpan ko yung mukha ni Jaira. Kaya hindi mahilig kumain yun eh. Kasi pagkita niya, tuturo yun. Oh. Kanya imagine gaano kasakit magtuturo yung anak mo, wala kang pambili. Oh. Eh mga bata nga, hindi nyo lang alam, nagtatampo. Hindi nyo lang alam, wala talagang pambili. Hindi ibig sabihin, hindi ka bilhan, walang pambili. At minsan nagtatampo lang tayo. Diba? At sunod na araw, sasabihin ng daddy mo, di ba gusto mo ng Jollibee? Tara! Bakit? Nakadiskarte na yun, nakasweldo na yun. Tara, bibili tayo. Di ba? Ganun yung mga amay. Lalo nanonood doon si Isabel. Malupit yun si Isabel. Pag may nakitang laruan yan, titira sa SM yan. Kaya pag dito natin dadaan, wala, pupunta talaga. Alam na naaamoy ng bata eh. Di ba kaya naaamoy nyo? Laruan, saan yung laruan? Dito mo. Si Jaira, mga si Jaira noon, tinitignan yung Daddy, bilhin tayo ng bibi na nagsasalita. Hindi pala nakita niya yung bibi alive. Mami. I'm hungry. Sisikap ako, grabe ko anong ginawa ko. Tatambling ako para lang ano. Anak, imagine mo yung 2000 noon, Brother Sinon, ang mahal na noon. 2010, 3 years old si Jai. Sabi ko, ang mahal na nun. Paano ko mabili ito? Lahat ng diskarte ginagawa ko. Bibinta kami, Mr. Judge, yung pinuutang kami ni Sister Pili ng puhunan. Bibinta kami ng sa mga youth. Yung mga alaksan, kung ano binibinta namin. Binibili namin yung piso, binibinta namin ng 10. Tubong gamot. Huwag kayong bumili ng gamot. Hindi malaki talaga tubo ng gamot. Yung mga pinamik, mga gano'n. Nakabinta ko. Hanggang may buhay pa yung bibi alive. Hindi na lang siya makapagsalita, lalagyan ng dudo. Nung naligo siya, pinaliguan nila ng bibi. Mami. Nawala na yung ano. Wala. Burn out.
Hanggang ngayon, pinaglihian ni Sister Jaja yung BB Alive. Medyo pango yun, yung BB Alive. Dumating si Rain. Yung kulot, parang BB Alive to. Pero ang ganda. Representative, sorry Madam Chair. Congresswoman pala ito ng Cavite. Imagine mo yan. Meron tayong congresswoman dito sa mga estudyante na Cavite Science. Diba? You are free because Jesus paid. Amen? Binigyan ka ng Panginoon yan. Kaya yung paimot-imot mo, may bayad yan. Relax ka lang. Diba? Nangangailangan ka ngayon. Subukan ninyo. Huwag natin ngayon. Last year lang. Di ba meron kang problema, meron kang pagsubok, meron kang kailangan. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin, hindi ka nagpakamatay? Di ba? Minsan, binubuli nila si Robin, walang depression. Totoo lang talaga, hindi natin alam yung depression noon eh. Ngayon, mga bata ngayon, galing lang sa school, depressed ako. Ha? Mahihina kang nilalang. Kaya nga sabi ni Sister Jaja, huwag mong dalhin naman. Kasi mga anak ko, ako eh, astig ako eh. Tapos sinubukan ko, sabi ko, Jai, sige, subukan natin. Ganito ako magsalita. Mga anak, ano ang problema niyo sa school? Sabi ni Jeff, di bagay pa. Ganun lang ako eh. Problema. Huwag kang umiyak. Kaya mo yan. Ganun lang ako eh. Isubukan ko, sabi ko, Jai, huwag kang umiyak. Kaya mo. Parang di bagay. Parang hirap. Ganito talaga tayo eh. Sabi ko sa Jaja, ganun na talaga tayo. Kahit dilinis lang tayo ng Panginoon, pero ikaw pa rin yan. Hindi pwede magiging manok ang baboy. Hindi pwede magiging santol ang mangga. May kausap ako, tinapos na lahat ng ating Panginoon. Kaya ano dapat natin gawin? Sumunod na lang sa Kanya. Magpakatino na lang tayo. Tulungan natin ang ating sarili, mga kapatid. Huwag mo nang alalahanin yan. Diyos, mayroong plano sa iyo. Mayroong gusto ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang problemahin yan. He knows our future. Huwag ka na mag-ano kayo magiging. Kayo daw, magdadrive ka. Minsan kailangan pang itulak. Wala pang ilaw. Alam naman yung Malaysia yan, walang ilaw, walang wiper. Bihira to. Ay! Walang brake! Yun ang problema pa. Pero never ako nagreklamo sa Panginoon. Anong dapat din gawin? Huwag kang magreklamo. Kasi darating din yan. God will give you the desires of your heart. Ibibigay din ng Diyos yun. Huwag ka lang magmamadali. May right timing kasi. Tayo kasi, nagmamadali tayo parang, hindi, dapat ganito, ganyan. Kung ikaw ang nasusunod, Diyos ka ba? Hindi naman ikaw ang nasusunod eh. Pero ang sabi ng Panginoon, hoy! Hunghang! Hindi mo ba alam, kaya sabi ng mayaman, magpagawa tayong malaking kamalig, dito natin ilalagay ang ating mga ani. Oo, laki na, dito natin. Ano sabi ng Panginoon? Hoy, hunghang! Hindi mo ba alam, bukas patay ka na? Diba? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Walang makapagsabi. Ang sabi ni James, kahit pupunta ka doon, ano sabihin mo kung kalooban ito ng Diyos? Kasi baka bukas, hindi ka na makapunta doon. Diba? Sinong nakakalam? Anong pwede nating ipagmamayabang? Wala. Anytime. Wala namang masama. Sabi nga nila imagine mo nakapag-imbento ng gym, yung fitness, yung mga barbell na yan, namatay at the age of 49.
Pero si KFC, may-ari ng KFC, namatay, edad na 94. Minsan ayaw natin kumain ng mga balat, nakaka-cholesterol yan, ano yan, di ba? Pero kung panahon mo ng Brother John, kapitbahay naman yung dating sundalo, di ba? Exercise yun, scout ranger yun. Ay, binangga. Madaling araw, jogging na yun. Guilty, push-up, sunod na araw, bang, binangga. Si, kamanyo, patay. Oh, ano magagawa mo? Pero hindi rin masamang mag-iingat ka. Bakit? Kasi pagkakain ka rin ng bawal, masakit eh. Pero kung, ngayon nasabi ng Panginoon eh, noon pinagbawal ko yan kasi alam ko masasaktan kayo, magkakagawad kayo, magkaka-high blood kayo, magkaka-diabetes kayo. Pero matigas ang ulo nyo. Dahil lang sa pagkain, hindi kayo niligtas. Sige, kainin ninyo. Pero mag-suffer kayo. Di ba pag masakit na Panginoon, Diyos ko po. Tanggalin ko ito. Pero ganun pa rin eh. Kahit anong pag-iingat natin, mamamatay pa rin tayo. Pero huwag kang mag-alala, binayaran na tayo ng Panginoon. It is finished. Right? Ba? Sabi ng Panginoon, before He died at the cross of Calvary, He said, it is time. Ibig sabihin, it is finished. Iumawit ang Panginoon before siya namatay. Psalms chapter 22, mabasa niyo yan. Yun yung kinote ni Jesus Christ, Psalms 22. My God, my God. Lagyan natin ang tono. Why hast thou forsaken me? Why are you so far from me? Yung mga teritoryo na sabi, tingnan mo, si Kristo kung Diyos pa, bakit tumawag ng ibang Diyos? Kanta yun ng Psalms 22. That is a song of despair. Di ba kapag nalulungkot tayo, Sister Chanel? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Kumawit ang Panginoon, song of despair. But He said, it is finished. Tinapos ko na ang paghihirap ninyo. Pero bakit naghihirap pa rin tayo? Physical yan. Si Kristo nga naghihirap eh. Tapos ikaw hiyahay ka. Naintindihan niyo? Ha? Si Jesus Christ nga, nilatigo, dinuraan, pinapahiya, pinagpapasan ng krus, kinurunahan ng tinig. Diba? Ikaw, given mo yun. Kaya pinagmanimunihan ko eh. Minsan ginagawa ka ng kasalanan, pero yung beatitude, doon ko na-realize eh. Love your enemy. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully used you. Kahit minamarites ka, sinisiraan ka, kung anong pinagsasabi sa'yo, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero sarap talaga. Pero, ay, nako. Kung hindi lang ito binayaran ng Panginoon, ang sarap ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Pero hindi, binayaran na tayo ng Panginoon. Tapos na yun. Papalag ka pa ba? Bayad ka na. Diba? Kaya sa Facebook, mga maiingay, yun yung mga bayad eh. Kapag nabayaran na ako, nothing is free. Would you say amen? Because Jesus paid it full. Binayaran na tayo ng ating Panginoon. Ang gagawin natin, magpakatino na tayo sa Kanya. Maghintay tayo sa tamang panahon. Kasi darating
darating din yan. Kasi ang Diyos natin, Ama natin siya. Kaya laging sinasabi ng mga magulang, mga anak, huwag mo na kayo madaling mag-asawa. Pero kung mag-asawa kayo, wala kami magagawa. Mararamdaman mo kung ano ang nararamdaman namin. Pero kung susunod ka, hindi masyadong naikausap ako, hindi masyadong mabigat. Because your life is what you make it. Ikaw ang gumawa. Diyos lang ang nag-guide sa iyo. Ito yung gagawin mo, anak. Iayaw mo. Dito ka, dumaan anak. Iayaw mo. Walang magagawa ang Panginoon. Pero kung sumunod ka, may malaking pagpapala na darating sa buhay. Tatayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nothing is free. Because Jesus paid it all. There is no negotiation. Binili tayo ng ating Panginoon. Pero itinito yung holy. Minsan sa buhay natin, kailangan natin magiging seryoso.